Ang kwentong ito ay gawa-gawa lamang at pawang imahinasyon. Pakinggang mabuti para iyong maintindihan. Ito ang kwentong Biringan. Chapter 2. Alas 12 ng tanghali. Kumain ng 4 sa isang karinderya. So Mayor, saan tayo magsisimula maghanap? Sa Biringan na yan? Wika ni Yeng habang kumakain ng Shanghai. Dahil sa malapit na rin naman tayo sa bulubundukin, bakit di natin subukan mag-camping? Obserbahan natin tong bundok ng Samar. Kahit mga 2 gabi lang tayo dito sa bundok, di ba? Wika ni Mayor habang kumakain ng tinolang manok. Sige, goods ako dyan, tol. Habang kumakain, si Riggs ng jumbo hotdog. Ano pa nga ba? Nandito na rin naman tayo. Gawin na natin yan. Si Cringe habang kumakain ng sinigang na tosino. Okay, mukhang okay na sa atin lahat. Risk, Cringe, mamaya pagkatapos nyo dyan, may malapit na mall sa may bayan. Natanong ko kanina sa mga tao dito, pwede bang bumili kayo ng camping equipment tulad ng tent, lighter, lights, at konting chichiriya, at kung ano mang pagkain na pwede pa natin dalhin. Pwede bumili na rin kayo ng bawang at asin, as if baka may aswang dito. Wika ni Yeng sa 2. Bigyan ko na lang kayo ng budget, mga tol. Habang kami ni Yeng, uuwi kami sa apartment para ipaalam sa landlord na iiwan muna natin ang ating mga gamit at yung wheels ko sa apartment. Wika ni Mayor sa 2. At sang-ayon naman ang 2 sa desisyon. Pagkalipas ng ilang oras, alas 4 ng hapon, dala-dala ng 4 ang mga gamit nilang pang-camping. At nang nakarating sila sa parte ng bundok ng Samar, nag-aagaw ang dilim at liwanag. At agad kinuha ni Mayor ang tent na binili ni Risk at Cringe. Mga tol, bakit 2 lang tong tent na binili nyo? Paano si Yeng? Wika ni Mayor. Ano pa? Eh di magkasama kami ni Cringe, tol. At kayo naman ni Yeng ang magkasama sa isang tent. Wika ni Risk na natatawa. Uy, magtatabing matulog ang 2. Wikang biro ni Cringe. At si Yeng naman na tila namula ang pisngi at tila ba kinilig dahil sa narinig. Fast forward. Ilang minuto pa, nakatayo na lahat ang tents. May ilaw na rin at may bonfire na rin sila at maliit na lutuan. At maya-maya pa, kumain na rin sila. Alas 10 ng gabi. Habang nagkikwentuhan ng 4, tila ba may nakita sila sa hindi kalayuan na makikislap na ilaw na tila may kasiyahan ang buong lugar. Mga tol, may festival ba doon sa parte ng Samar na nakikita natin? Bakit wala man lang nagsabi sa atin sa mga taong bayan? Ay di sana hindi tayo umakyat muna dito para makisaya. Bad trip naman oh. Dismayang wika ni Risk. Wait, guys. But parang kakaiba. Diba wala namang matataas na building nung umaga pa? At walang ganyang kagandang mga bahay kanina. Diyos ko, Mayor. Ano to? Wika ni Yeng na nanginginig na. Tol, Risk, nasan si Cringe? Bakit wala na siya sa kanyang inuupuan? Wika ni Mayor na kinakabahan na rin. At agad nagpanik ang 3. Hinanap si Cringe. Cringe! 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 Nasaan ka? Huwag ka na magbiro ng ganyan oh. Pangit yan. Hindi magandang biro yan. Sigaw ni Mayor na malakas at sinundan pa ng mga tawag ni Risk sa pangalan ni Cringe. At si Yeng naman na tila takot na at hindi makapagsalita habang nakahawak sa braso ni Mayor.
At hindi nila alam sa hindi kalayuan. Naglalakad na si Cringe na tila wala sa katinuan, napupunta sa maliwanag na lugar. At dahil sa kakalakad at kakahanap nila kay Cringe, nakarating sila sa lugar na maliwanag na halos tanaw na nila. Laking gulat ng tatlo nang natanaw ang nagsisitaasan at naggagandahan ng mga buildings at lumilipad na sasakyan na tila ba nasa mataas na antas ng teknolohiya. Panaginip ba ito, Mayor? Wika ni Risk. Totoo nga. Ang panaginip ko, wikang nauutal ni Mayor. At tila ba nakalimutan ng tatlo na nawawala ang isa nilang kasama dahil sa ganda na kanilang nakikita. Sa kabilang dako naman, wika ng nilalang kay Cringe. Kaaya-ayang mortal na nilalang ito. Pwede ko siyang maging kabiyak sa buhay. At dahil sa malayo ako, sarayin na si Christine. Hindi na niya malalaman ang pagbalik ko sa batas sa engkanto dito sa Biringan. Akin ka na, mortal. Sabi ko na, buti na lang nakasunod ako sa inyo, mga iho, mga iha. Wika ng boses na nasa likod ng tatlong magkakaibigan. At sabay-sabay silang humarap sa likod nila. At sabay-sabay rin nagsalitang, "Mamang pulis! Officer Macario? Papaanong nakasunod kayo rito?" Wika ni Mayor, nagulat. "Mga iho-iha, di nyo alam, nung oras na nagpaalam ako sa inyo na aalis papuntang ibang barangay, umuwi ako nun sa aking tirahan at agad ako nagtawas para malaman ko kung meron isa sa inyo ang naimbitahan papuntang Biringan. At tama ako, isa sa inyo ang naimbitahan at ikaw yon, Mayor. Naisama mo o naidamay mo ang mga kaibigan mo, kaya isa na rin sila sa kukunin ni Christine." "Pero teka, di ba apat kayo? Nasaan yung isa nyong kasama? Huwag nyong sabihin." "Itutuloy